Parte lalo ko ngayon si Ma. Ako pa, lima kami magkakapatid. Ako na nga inaasahan nilang dati. Pero laban pa rin yung gusto ko pang mabuhay. Laban lang sis, kaya mo yan. Laban. Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo muli sa Pusurubio, Barangay Buni, kung saan po babalikan po natin si Sis Almar na yung ating natulungan noon, no, na may sakit na HIV. So yung ex na OFW na hindi niya akalain na magkaroon siya ng HIV. So ngayon po mga kababayan, balikan po natin dahil meron po tayong panibagong sponsor na magpapaabot po sa kanila ng munting tulong. So maraming salamat po sa ating silent sponsor. Bali dalawa po yung sponsor ngayon, and then yung isa ay si Ma'am Eleanor. So maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Napatuloy po kayo sa pagbibigay ng tulong sa mga kapuspalad nating mga kababayan na lubos ng nangangailangan. Maraming salamat po. So ngayon, nakapasok na kami ngayon sa Barangay Bunig. So ayan po, medyo malayo pa ito mga kababayan kasi sa dulo po sila. Kahapon, no, tumawag po sa akin si nanay ni Sis Almar. Tumawag dahil gusto sana niya na ma-confine yung kanyang anak, no, dalhin natin sa hospital. Kaya lang po, alam po natin ngayon yung ating sitwasyon na napakahirap po, no. Siguro kung wala itong pandemic, madaling bitbitin si Almar sa hospital, lalong-lalo na doon sa Jose Reyes, madali lang po yun, or San Lazaro. Kailan po punuan ng hospital ngayon, kahit sa mga private hospital, napakahirap po pumasok, no. Baka mamaya delikado po yun lalo kay Sis Almar dahil napakasilan niya. Siya hindi po nakakahawa, kailang ang problema siya mabilis hawaan. So napakadelikado po sa sitwasyon niya. Baka mamaya hindi tayo tatanggapin, and then napakalayo nito, Pangasinan to Manila, and then Manila to Pangasinan. So mahirap po yung sa sitwasyon ni Sis Almar. Sana matapos na itong COVID, no, itong pandemic na to, para magawaan at madala natin si Sis Almar sa hospital para tuloy-tuloy yung kanyang gamutan. No, iba po talaga kasi kung talagang nasa loob siya ng hospital para yung monitoring continuous at talagang mabigay sa kanya lahat yung pangangailangan para doon sa sakit niya. So, syempre tayo, huwag mawala ng pag-asa, dasal lang tayo at matapos na itong pandemic para maging back to normal na ang buhay natin at mabitbit natin si Almar sa sa hospital. Kasi sa ngayon po talaga mga kababayan, napakahirap po talaga. Kaya tiis-tiis lang muna tayo sa ganitong sitwasyon. No, so, magandang umaga po mga kababayan. Nandito na tayo muli kay Sis Almar. Tulad ng sinabi ko po kanina, meron pong panibagong sponsor. So maraming salamat po sa ating sponsor. Lalo na sa ating anonymous sponsor, dahil yan po ay talagang pioneer natin na sponsor. Mula noon hanggang ngayon patuloy po sa pagmamahal at malasakit sa mga kababayan natin na lubos ng nangangailangan. At kay Ma'am Eleanor, maraming salamat din po sa inyo. So dalawa po ang sponsor natin ngayon. So tulad ng sinabi ko po kanina mga kababayan, si Almar ay hindi nakakahawa. Tayo po ay nakakahawa kung tayo ay may daladalang virus. So kailangan pupunta tayo doon, papasok tayo sa bahay, mag-alcohol po muna tayo para safe si Sis Almar. At siyempre bagong ligo tayo, no, bihis para hindi tayo magdala ng virus kay Sis Almar. Maingay, may nag-chainsaw dyan. Tao po. Good morning. Pa-disturbo po nanay. Pwede pong pumasok. Good morning nanay.
Buti hindi po kayo naalis, nanay. Wow, ang sarap naman ng... Oo, para sa iyo yan. Diyos ko. Wala lang kalimutan. Para daw sa akin itong mga prutas na ay ano ni nanay. Para pasok tayo. Walang kuryente. Ay, wala po. Burn out po. Burn out. Hindi nagpapaypay lang po si Sis Almar ngayon. Ay, papasok-pasok kayo. Pasok tayo. Sis Almar! Good morning! Ikaw muna atin mo to yan. Hi sis, good morning. Pasensya na sa disturbo muli ha. O natatandaan niyo pa ba ako? So, kumusta na ikaw sis? Wow, salamat sa Panginoon. Lumalakas na. Dahil sa tulong na ating Panginoon ng una, siyempre, sa dasal, no? At ako din, patuloy sa pagdadasal sa recovery ni Sis Almar, kaya siya ay lumalakas. So, salamat sa Panginoong Diyos. So, sis, nandito kami muli kasi binisita ka namin at inapit ka namin at kumustahin ka namin. So, sa awa ng Diyos, ang ganda ng iyong kasagutan dahil kayo ay, sabi nyo, ay lumalakas kayo. So, patuloy pa rin sa gamutan, sis, no? Umiinom pa rin kayo sa tamang oras. Gaya ng sinabi nyo noong nakaraan, talagang binabantayan nyo, hindi kayo natutulog hanggat hindi lumilipas yung alas 10 ng gabi dahil yun yung oras sa gamot nyo. Tama? Okay. Walang kuryente ngayon, so medyo mainit kasi burnout ng mga kababayan. Kanina pa sis, burnout? Mga 8 p.m. So, anong inalmusal mo ngayon, sis? Yung anak ko, gulay, yung miswa, Anong halo ng miswa? karne ng bago. Ayun. Kasi, tumawag na ako kay mother mo. Bago ako bumili ng ulam, itinawag ko muna dahil I'm sure maraming ulam na bawal sa'yo, no? Lalo-lalo na yung mga malalansa. Yun talaga ang bawal sa'yo. Wala na talaga ako bibili ng ulam niya. Kaya parang... Ay! Bawal ata sis ang itlog. Malansa yun, number 1 di ba? Minsan nga, pag meron tayong allergy, pag kumain tayo ng itlog, para siya natitrigger at lalabas. Kailangan walang choice. Kailangan... Wala kasi kanina yung madam mapipilitan ka na lang kumain ng itlog. So, ayan, no? Sabi ni Sis Almar, pag yung walang-wala talaga, itlog ang inuulam niya. Siyempre, pagkakaalam ko sa itlog, pag meron nga tayong mga rashes, katulad ko, no, may allergy ako. Pag nasugahan ako ng kain ng itlog, para siya natitrigger at lalabas, lalong dadami yung aking allergy. So, lalo na, dito kay Sis Almar, no, talagang mamamantal siya at lalong tutubo yung kanyang mga sugat-sugat dahil doon sa itlog na nakakain niya. So sis, nandito ako, no, kasi tumawag din si mother mo noong nakaraan sa akin na nakikiusap na sana madala ka sa hospital. Kailangan mo ma-admit. Sabi nga ni mama mo, papayag siya na ma-admit ka doon sa Manila. Hindi dito sa Pangasinan. Pero madam, ito yung ano ko sa ibigang pahapon doon sa Singapore. Bigay siya ng tulong ng 3,000 pesos. Wow! Maraming salamat! Kaibigan Sis Almar from Singapore, nagbigay po ng tulong na 3,000 pesos. Tapos, anong sinabi sis? Psoriasis. Opo. Kasi may ginupitan po siyang doktora na Pilipino na nagtatrabaho. Dagupan. Opo. Eh sabi niya, ay psoriasis yan, hindi yan kung ano yung sinasabi ng sakit niya. Psoriasis. Psoriasis yan, may inject niya na gamot. Magagamot ka niya, mawawala yan, sabi niya. Pero kababayan din natin yung doktor ang ginugupitan ng kaibigan kong nagugupit doon. Sila po yung nagbigay kahapon ng 3,000 pesos natin. Pero pupunta sana sa mama ko po. So, pupuntahan ni mama mo yung hospital na yan na sinasabi? Sa Monday na lang daw po. Oo, by Monday na lang. So, sige sis, bali-balitaan mo lang kami kung anong update sa'yo. Yun nga, tumawag si mama mo. Kailan, sabi ko,
Ang mga hospital ngayon sis, punuan. Di ba? Ikaw, hindi nakakahawa. Kailang, pag nandoon natin sa hospital, iba't ibang klaseng sakit na mayroon doon. Hindi natin alam sis, no? Baka lalong lalala yung iyong sitwasyon dahil napakasilan mo. Dahil mabilis kang mahawa, pero yung sakit mo hindi nakakahawa. So baka lalong matrigger o lalong lalaki pa ang problema. So, ang problema natin sis, papasok tayo ngayon sa hospital, pupunta tayo ngayon sa mga hospitals, kung hindi tayo tatanggapin dahil hindi natin maka-accommodate dahil sa sobrang dami ng mga pasyente ngayon. Lalong-lalo na ngayon sis, sa Manila, lumobo na naman uli yung ating COVID cases. Sabi ko nga, ay ayaw kumata. Napakahirap. Natatakot ako sis, nabitbiting kita ng Manila ngayon, ipasok kita sa mga malalaking hospitals o public hospital, lalo na sa Oserie sana at San Lazaro. Ang problema sis, malaking hospital yun. At I'm sure, punong-puno ngayon sa mga cases na COVID. Diba? Nakakatakot sa'yo. So, yun nga, sabi ko kanina, sabi ko sana, habang nasasakyan kami, sabi ko sana matapos na itong pandemic na to, anytime pwede kitang mabitbit dun sa hospital, so serious, no? Kasi kailangan mo sa Jesus, hindi ka pwedeng ihalo doon sa may mga sakit eh. Talagang i-isolate ka nila sa isang kwarto na ikaw lang, hindi ka pwedeng isama doon sa may mga iba't ibang sakit na pasyente. Diba? So, sana dito sa lugar natin na hindi ko alam ang Baguio eh. Ang alam ko rin sa Baguio, punuan din siguro sila ngayon, no? Although malaki yung Baguio Hospital, ano pangalan? BGH, no? Malaki yon, pero hindi natin alam kung meron silang dito para sa iyo. Pero yung sinasabi na mayroon siya ng differ na ganyan, try natin, walang mawawala sis kung subukan natin. Diba? Walang mawawala. Kasi may kilala akong bata, pero bata pa yung sa psoriasis din yung sakit niya. Ganyan, Diyos ko, halos walang paglagyan ng sugat yung kanyang buong katawan. As in, mula ulo, head to foot, yung ganyan. Pero nag-edad siya ng di ba mga 3 years o 4 years din yung dinala yun sa bata. Pero natanggal naman sis eh. Kasi nga rin ako meron. Yan, ganyan na ganyan. Head to foot yung kanyang yung kanyang sugat. As in, walang paglalag. Buti nga sa sis, may nakikita pa akong ilan-ilan na walang sugat. Pero yung talaga sa bata na nakita ko noon, na isang natulungan ko rin, ay Diyos ko po, wala talagang paglagyan. As in, ubos po talaga yon. Pero nawala. So, mabuti sis na nandito ako kasi meron tayong sponsor. May napanood yung ating video at Ora-Orada nagpadala sa atin. Kaya ako bumalik din dito Ora-Orada para magamit doon kung anong pangangailangan mo sa medication. Ha? Okay. Yung ating dala. Oh, ito, isang lagayan na ng prutas. So ito sis yung aming dala. Ayan. Ang daming prutas kasi kailangan mo ng fruits sa katawan mo. Kaya ayan, assorted na yan. Ayan, kumain ka ng guava sis ha. Lalong-lalo na yung balat nito sis. Kasi more on Vitamin C. Tama. Vitamin C. Nurse po ito. So, alam niya yung mga pagkain na masusustansya. So, ayan. E din sabi ni mama mo, bangos. So, ito, binilhan kita. Mami, yung bangos. Opo, isasabaw yung bangos para makahikutukin ng sabaw. And then, bukod pa riyaan, binilhan din kita ng para kailangan ng liquid yung katawan mo. Ito naman ang pinapainom ko. Ano po yan? Yung Pedialyte. Okay. Sabi na. So, and then, may gatas na din kayo. Siyempre, pang-almusal nyo sa umaga. At may maputput kayo tuwing merienda time. Hayaan mo lang, hindi naman yan mapapanis agad. So, kailangan sis. Unti-unti mo siyang kakainin sis, no? Huwag mong pabayaan na malipasan ka ng gutom. Kailangan unti-unti mo siyang kakainin
pilipin mo kumain ng mga prutas. Kasi marami po yan. So sabi ko nga sa iyo nung nakaraan, babalik ako dito. May sponsor tayo o wala, babalik ako dahil mag-aabot ako ng tulong. So ngayon, hindi pa ako nakabalik. Meron na uling sponsor. May dalawa tayong sponsor ngayon na nagpapaabot sa iyo. So, ito, yung mga bit-bit ko ngayon, kung ano man ibibigay ko sa iyo ngayon, yun ay galing sa ating mga sponsor. Babalik pa rin ako dito na nanggagaling po sa akin, ha, Sis Almar. So ngayon, bumalik muna ako ngayon dahil hinatid ko yung mga pinabigay ng ating mga sponsors para sa iyo, ha. Hinihingal ako pag yung mask. Tapos meron pang face shield. Hinihingal ako. So ngayon, sis, yung ating isang sponsor na si Ma'am Lai or Ma'am Eleonora, nagbigay po ng 2,043. So yung 2,043, sis Almar, binili ko ng mga prutas, itong gatas mo, grocery mo, and then yung ulam, no? Doon ko po kinuha yung 2,043. So, yung ating anonymous na nagbigay po ng 7,500, buo po yun. Yun po yung aking ibibigay para sa'yo. Para doon sa pangangailangan mo. Ha, Sis Almar? Maraming salamat. So, nanay, dito po kayo. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5, 6, 7, 7,500. So, uulitin ko po. Yung ating anonymous, nagpabigay po ng 7,500. At yung ating isang sponsor na si Ma'am Eleonora, nagbigay po ng 2,043. So, yung ating anonymous po, yun po ay ating sponsor mula noon hanggang ngayon na patuloy sa pagmamahal sa mga kababayan natin na talagang nandiyan anytime po. No, magulat ka na lang, hindi nagsasabi sa'yo, may padala na pala. So, ganun po yung ating anonymous sponsor. Maraming salamat po sa inyo, sir. So, nawa ay pagpalain ka ng Panginoong Diyos sa araw-araw upang sa ganon, marami pa tayong mga kababayan na matulungan natin na tulad nila. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. So, sis, magpasalamat ka sa Panginoong Diyos dahil yan ang mga biyayang yan ay galing po sa Kanya. No? Ako at aking mga sponsor ay kasangkapan lamang po ay para maiabot sa inyo ang tulong na biyayang pinagkalob sa atin ng Panginoong Diyos. So sis, magpasalamat po kayo sa Panginoon. Anonymous Monday at sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa tulong niyo kung bidal po sa inyo. Wala po kaming magagamit na pang gamot o tamang pagkain sa aking pang araw-araw. So ngayon po medyo lumalakas po ang katawan ko dahil sa ibigay ng tulong nyo. So yun lang po sana. Huwag kayong magsasawang ibigay ng tulong po. Yan din po, maraming salamat po. Ayan, walang anuman sis. Basta sa amin, ang importante, yung ikaw, no? Yung dating ikaw maibalik at gagaling ka na. Dahil alam namin kung gaano kamahal ang iyong pamilya, no? Ginawa mo lahat ng sakripisyo, ginawa mo lahat ng laban sa buhay, alang-alang sa pamilya mo. Dahil alam ko, sobrang mahal mo sila. Diba? Sabi mo nga nung nakaraang pag-uusap natin, ayaw mo pang mamatay dahil paano na si mama mo at paano na ang mga kapatid mo dahil ikaw lang inaasahan. So yun, narinig ni God yun. Hindi ka pababayaan, napakabait ng Panginoong Diyos sa atin, kaya gagaling ka talaga, no? Para sa pamilya mo. So nanay, ano po ang pakiramdam natin ngayon na bumuhos ang biyaya sa ating kay Sis Almar? Madam, ito ang masasabi ko lang. Maraming salamat sa tulong niyo sa ating Panginoong Diyos at saka yung tumulong dito na sponsors na nagbigay ngayon. At maraming salamat ulit na
tumulong kayo sa anak ko na ganito. Kasi gusto ko din magpagaling na yung anak ko. Gusto ko din pumunta sana sa ospital. May nagsabi sa kanya na pupunta namin sa Dagupan. Sabi kanina yung anak ko, tignan mo muna itong hospital na ito, mama. Kung paano. So, ayan po. Maraming salamat po muli sa ating Anonymous at sa kay Ma'am Lay, Ma'am Eleonora. Maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin. No, unang-una sa ating Panginoong Diyos na talagang napakabait sa atin na hindi tayo pinababayaan. At itong halos nawalan ng pag-asa sa buhay, binigyan natin ng chance, no, na magkaroon muli ng pag-asa. So maraming salamat po. Sabi kasi ng ating Anonymous, no, wag daw magpapasalamat sa kanya sis, kundi magpapasalamat tayo sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Diba? Kasi siya talagang una, no, tayo ay naging instrumento lamang para makatulong tayo sa mga katulad niyo. No, sis? So, okay? Halika. Anong pangalan mo? Halika. Milan, halika. Hindi kasi ano Halika. Para naman halika dito. Halika. Si Sis Milan, no, ito din yung naging daan na nag-post dito kay Sis Almar. Pinsan pala niya na gumawa din siya ng way kung paano niya matutulungan yung pinsan niya. So ngayon, dahil sa post niya ni Milan, kaya napansin natin at nabigyan natin ng tulong si Sis Almar. So Milan, bakit naisipan mong i-post ito si Sis Almar? Si Almar kasi sobrang bait niya. Dati nung nandun sa ibang bansa, nagpapaladala sa amin. Hindi na kami nakakalimutan. Kaya tumutulong din kami sa kanya. Kaya thank you sa mga tulong niyo, madam. Sa inyo na kabili sila ng mga ganito. Nagbigay kayo ng ganito. Thank you, madam. So kanina kasi... Anong masasabi mo? Anong mensahe mo kay Sis Almar sa pinsan mo? Palaing ka, Almar, Bye-bye, andito. Nagkadong tumultulong kanya, magpapigsa ka. Dito'y kami laong. So ayan, kasi kanina, no, habang ako nag-uusap kami ni Sis Almar, kanina pa siya iyak ng iyak. Kasi siyempre, sa pinsan niya siguro sa kanyang kalagayan, no, tawag nito, yung buhay din na gustong tumulong, kailang hirap din sa buhay. Kaya siguro gumawa din siya ng way, i-post na lang sa Facebook para kumalat at maraming makakita at mapansin at makapagbigay ng tulong. So ito yon. So ayan, kaya kanina pa yun sa likod iyak ng iyak dahil sa nakikita niya sa sitwasyon ng kanyang pinsan. So ayan, maraming salamat sa iyo ha, Sis Milan, sa ginawa niyong kabutihan dito din sa pinsan niyo. So ayan mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa aking mga sponsor mula noon hanggang ngayon na talagang nandiyadyaan kayo sa akin na walang sawang tumulong sa mga kababayan natin na lubos na nangailangan. Maraming salamat po. At syempre sa ating mga viewers, sa ating mga followers, subscribers, sponsors, sa ating mga member ng ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyong tiwala na ipinagkaloob niyo po sa akin at sa suporta na talagang nandiyadyaan kayo, na talagang pinadamay niyo sa akin kahit hindi ko man kayo makakilala isa-isa, pero pinadamay niyo po sa akin yung pagmamahal, hindi lang po sa aking channel kundi sa mga kababayan natin na lubos ng nangailangan. Maraming salamat. So yung unang sponsor natin dito ay si Rome with Love from Italy. So ayan po ang unang sponsor nila, and then ito yung ating Anonymous at kay Ma'am Lay. So maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan paki-share at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye.